Tayo panalangin. Minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, my Jesus. Salamat pala Pino sa paglagay sa sapat bagay ng pagsamba. Salamat pala Pino sa paglagay sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, matugtugan, yun ang isa, sa pagbibigay salamat po sa malak na matapat. Sa pag-aaral salita, malapinis ko magpala sa hapong ito, sa ganakil akong mag-awa. Masalamat ko sa inyo, so nang dalangin, aming inagala mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word, at aming sinasaway lahat ka nakaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibandao at kasagasao. Right now, in the name of Jesus, in the name of dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating mahal na Jesus. Lahat ng mga pagpupuri, karangalan, natatangi lamang sa kanyang banal na pangalan, ating mahal na Jesus. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will D. Estrada Almeida, the end-time prophet for our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ulit atin mga beloved co-workers, beloved preachers, mga instrumentalists, sa ating webcast crew, mga control, sa ating mga awits, sa ating mga webcast viewers, at welcome din sa beloved in-laws, sa ating beloved folks. Welcome po once again. Thank you po for coming. At sa inyo lahat, minamahal, magandang hapon, purihin ang ating mahal na Jesus. Palakpakan natin din sana pa ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Kindly read the book of Mark, chapter 15, verse 39. Then Revelation, chapter 10, verse 3. Nagkahiwalay po yan, minamahal. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanatang 15, talata po 39. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang kahininga, ay kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. Kulang yung translation ng Tagalog, minamahal. Kaya may mga Tagalog kasi nata-translate na mga bias. Pati yung Biblia minamahal, binabawasan. Para dito tayo sa English original, sa King James Version. Mark chapter 15, verse 39. Ano sabi dyan? And when the centurion which stood over against him saw how he cried out. Yan ang kulang. Nung makita niya, nung sundalo, how he cried out. Paano sa sumigaw? Paano sa sumigaw na malakas? Sa Biblia kasi pag cried out, that is shouting aloud. And give up the ghost. At nung siya'y namatay. Di ba? Kulang sa Tagalog. Sa Tagalog, sinabi lang doon yung paano siya namatay. Ang sinabi diyan, paano siya sumigaw at paano siya namatay. So kulang. Kaya, nung nakita ng centurion, nung nakapako ng malapilaon, makita paano sa sumigaw before he died. Bago siya namatay, sabi niya, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang tanong, ano nakita? Anong naramdaman ng centurion? Centurion kasi sundalo yan. That is a soldier with 100 soldiers under him. Yung sinabing centurion, galing sa salitang century, 100. Di ba? Ibig sabihin siya ay sundalo na sa leader ng isang daang sundalo. Kaya tawag sa kanya, centurion. Nakita niya paano siya sumigaw at malapinoon at paano namatay. Kasi may naramdaman siya na kakaiba. Kaya sinabi niya yon. Amen? May naramdaman siya hindi basta-basta. An extraordinary feeling na nagpapatunay kung sino yung nakapako na yan.
Kasi para sa iba, he was just a mere human being. Isang kriminal ang pagbibintang sa kanya. Isang mandaraya. And yung mga nangyari sa Malapinon ay nangyayari din ngayon. Sabi nga ng mga writer ng history, or history repeats itself. Nauulit lang yung mga nangyayari. Yung mga totoong nangangaral ngayon, minsan pinagbibintangan pa, yun pa yung mga impostor. It nga timalapas to noon, yung tinatawag na kulto eh. So, history repeats itself. Nabulagan ang kanilang mga kaisipan, despite the fact that there are signs and wonders and miracles. Hindi basta-basta yung mga himala, kapangyarihan, pinakita ng Diyos sa iglesia niya. Pero marami pa rin nagbulag-bulagan. Pero pinagpala kayo because you believe the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Kahit kayo manonood, if you reject the gospel, goodbye ang kaligtasan mo. No religion can save any man from the fires of hell. Walang religion makaligtas sa tao na mahal. Only the gospel of Jesus Christ. You must be born again. You must be endued by the Spirit of Jesus Christ. Kailangan manahan sa iyo ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. That is the seal of your salvation. Yan ang tatak ng kaligtasan mo, the Holy Spirit. Kailan ka matatatakan ng Holy Spirit? The moment you believe the gospel and you baptized in the name of Jesus Christ. Sabi naman sulatan, malinaw, pag naniwala ka sa Ebanghelyo at nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Sinilyuhan ka ng banal na Espiritu. Kaya, tayo minsan ang paningin ng mga iba, sabi nga ni Pablo, parang tayo mga basahan sa tingin ng mga tao. Pero hindi nila alam, nandito ang tunay na pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang ating Malapinong pinagbintangan na mandaraya, December, in fact, pinagbintangan mo siya na kriminal. Kaya nga pinako siya sa krus eh. At that time, that is the capital punishment in Palestine during the reign of Roman Empire. Sa panahon na yan, pag criminal ka, you are a heinous criminal. O gumagawa ka ng heinous crime, o pusakal ka na kriminal, ang pinakamabigat na parusa sa panahon na yan ay ipapako ka sa krus. Kaya ganyan ang ginawa sa ating Malapinoon, pinagbintang ang kriminal at mandaraya. Pero hindi alam, yan pala ang may-ari ng buhay ng tao. Hallelujah. That man that was ridiculed, that man that was persecuted, is the one who is the Savior of the world. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya yung centurion may patotoo yung centurion. Centurion, that is unbeliever yan. Roman centurion, Romano yan. Pero siya nagpatotoo sa panahon na yan. This is truly the Son of God. Ito nga ang anak ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Anak ng Diyos. Sa Biblia, kaya marami nalilito yung iba eh. Sabi, Jesus Christ, anak ng Diyos lang yan. Kaya tinuturo ng mga ibang grupo,
ibang mga panampalataya, malinaw daw sa Biblia, si Jesus Christ, anak ng Diyos. Po may anak, meron daw ama. Kaya meron din silang ina. Huwag natin guluhin ang banal na kasulatan. You have to read the Word of God from cover to cover. You pray and fast. Katulad natin, mga pastor, hindi lang basta-basta nagbasa. Nanalangin ang ayuno so that the Holy Spirit will reveal the truth in the Word of God. Pag head knowledge lamang gagamitin natin, karunungan lamang ng tao, karunungan, you can read the Word of God, but you cannot understand. Salamat dito sa panguna, mga pastor, pinahayag ng Diyos ang buong katotohanan. Kaya nga, sumasama sa atin mahal na Panginoon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Bakit? Sinabuhay at sinagawa ang salita ng Diyos. Hallelujah! Pag sinabuhay mo ang salita ng Diyos, sasama sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Anhin mo yung mga magagandang katedral kung wala naman doon ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hindi nananahan ang mahal na Panginoon sa mga gawa ng kamay ng tao. In the Old Testament, God inhabits in the tabernacle. Bababa siya sa mga templo, sa tabernakulo. During the time of Moses, the time of law, bababa siya doon sa tabernacle at kanyang presensya bababa. But in our time, hindi na sa mga tabernacle na semento gawa ng kamay ng tao. God, in our time, inhabits the hearts of the Christians. Nananahan sa mga Christian. We are the temple of the living God. Hindi na bato, hindi na semento, hindi na katedral ang bababa ng Diyos. Mga tao, mayroong mga taong binago, galing sa kasalanan, naging banal, ngayon, anak ng Diyos, tagapagmana na buhay na wala hanggan. Kaya nga, bakit yung senturyo nag-testify? Katotohanan, ang taong ito ay anak ng Diyos. Yung narinig niya, how the Lord has cried out. Paano sa sumigaw at namatay. Naramdaman niyo ba yung isang ina? Yung kayong anak ay nandoon sa banig ng karamdaman at dying. Anong gagawin ng isang ina, ang kayang anak, dying sa karamdaman? Naghihingalo, anong gawin sa ina? Kadalasan makikita mo kahit sa mga pelikula, kahit sa tunay na buhay, sumisigaw yung ina na malakas. Amen? Na kung maaari iligtas ang kayang anak. Naramdaman ng senturyo yan. When our Jesus Christ cried out, malakas! Kasi nakikita ng mga tao, dying, wala pag-asa. Kailangan nila, may tao magsakripisyo. Kailangan nitanak ang dugo. Kailangan maghirap para sila mapatawad at magmana na buhay na wala hanggan. Naramdaman ng senturyo yan. Jesus, when he cried out, naramdaman niya yung power na pagsigaw na kailangan may maligtas. Amen? Nung sumigaw siya ng malakas, naramdaman ng senturyon, ibang klase may kapangyarihan na talagang grabe ang kanyang malasakit pagmamahal sa mga tao. Gusto niya sila iligtas sa kamamakan. At yan na nangyari. Tayo ngayon ang beneficiary. Tayo pinagpala. We are saved by the power of Jesus Christ. We did die on the cross. Nung siya'y namatay doon, you are you are the beneficiaries. Kayo ang nakinabang. Tayo ang nakinabang. Kayo na may sakit, huwag kayo mawala ng pag-asa. You are one of the beneficiaries
of the cross of Jesus Christ. Nung siya'y namatay doon, isa ka, sabi ng Biblia, sa magitan ng kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Kaya huwag ka malang pag-asa, magnampalataya ka, kaya ka, pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kaya lutasin ang problema mo. Mga kahirapan, gawa ng demonyo yan. Mga sakit, hindi yan gawa ng tao, gawa ng demonyo. Hindi po gusto ng Diyos na may sakit ka. Kaya nga sa namatay sa krus, dahil para gumaling, isa sa mga layunin ay kagaling ka sa iyong sakit. Higit sa lahat, sakit sa Espiritu. Pero may mga sakit naman sa tao na dahil sa nagkakaedad na, may mga normal naman na sakit. Pero batang-bata ka pa, may sakit ka na. Hindi ang kalooban ng Diyos. Ang tagal mo ng taon, naghihirap ka, naghikahus ka, hindi ang kalooban. Pinaglalaroan ka ng kaaway. You pray! Manampalataya ka! Diyos mo, buhay! Amen? Believe the word of God! Malinaw sinabi ng Panginoon, I came to give you life so that you might have it. I came to give you life and to have it more abundantly. Ako'y pumarito para bigyan kayo ng buhay at kasaganaan nito. Amen? Although spiritual at tinutukoy nakasaganaan, pero malinaw ang Biblia, pag nauna mang kingdom of God, ang spiritual na mga bagay, the material things will follow. Kahit hindi mo hingin yan, kusa kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, matagal ka naghihirap, nako, baka pinaglalaroan ka ng kaaway. You fast and pray. You cry to the Lord day and night. Amen ba? Inamahal? Ang sekreto yan. Hindi ko magaling ang sakit mo? Batang-bata ka pa? Pinaglalaroan tayo ng kaaway. You pray to the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Revelation chapter 10, verse 3. Kaya malinaw yung mahal. Nung siya'y sumigaw, naramdaman ng centurion, dahil ang kanyang sigaw, may dalang pagmamalasakit at pag-ibig sa mga tao na dying. Kahit tayo buhay nung araw, pag wala kang Kristo, pag hindi ka totoong Kristiyano, mahal, you are dying. Sabi nga naman ng pastor, you are a walking dead. Para ka raw patay na naglalakad. If you are not a Christian, you are not a born-again Christian, you do not believe the gospel of Jesus Christ, you are as walking dead. Di ba? Sabi ng Biblia, di ba? Di ba isang binata nagpaalam sa mga Panginoon? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Sabi ng binata, mga Panginoon, sandali lang. Mag-uwi muna ako. Kasi namatay yung father ko. Makipaglibing muna ako. Di ba? Nabasa niyo na sa Biblia. Sabi ng Panginoon, halika, hayaan mo na yan mga patay, maglibing sa kanilang patay. Halika, mangaral ka ng Ebanghelyo. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Di ba? Sinabi. Sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Father ko, malapit ng patay. Makipaglibing muna ako. Sabi, hayaan mo sila. Mangaral ka. Hayaan mo yung patay maglibing ng kanilang mga patay. Ano ibig sabihin? Yung mga, sasabi mga patay, maglibing ng patay. Yung mga walang Kristo, patay sa harapan ng Diyos. Hayaan mo sila. Ikaw na buhay. Maraming napapahamak. Mangaral ka ng Ebanghelyo. Hear the gospel of Jesus Christ. Revelation chapter 10, verse 3. Versikulo po ay 3. At sumigaw na malakas na tinig, na gaya ng leon na umuungal. At pagkasigaw niya, ay ang 7 kulog ang umugong. Amen. Ito, malalalim ito binabasa natin. At sumigaw na malakas na tinig na gaya ng leon na umatungal. Ganyan ang Diyos. Ganyan naman ang Piso Kristo sumigaw. Kaya pag nagpuri ka, dapat hindi mahina, malakas. Amen?
Hindi lalayas mga demonyo kung mahina ang pagpupuri mo. Naku po, tatawanan lang tayo ng kaaway. Oh. Pero pag nagpuri ka na malakas, hallelujah, praise the Lord! Mga demonyo, nanginginig yan, tumatakbo yan. Because God inhabits the praises of His people. Sumasama ang Diyos sa pagpupuri ng kanyang bayan. Ayaw ng Diyos ng pupuri na parang Biyernes Santo. Gusto niya yung masigla. Ang gusto naman na Pinoon, masaya, masigla. You cry to the Lord, you shout to the Lord. Ano sabi ng Biblia? Sing unto the Lord, shout to the Lord with the voice of triumph. Di ba? Sumigaw ka ng tinig ng pagtatagumpay. Pag malakas na magpuri, pati kahinaan mo, matatanggal yan sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Marami nagpatotoo nung araw, mga krusada. Sabi nila, nagpupuri pa lang sila, gumagaling na ang kanilang mga sakit. Amen ba? Pinamahal? Sa Biblia nakasulat, sumigaw ka sa Diyos ng tinig nagpagtatagumpay. Bago natin tuluyan, sa awit. Awit 47, 1, 2. Bago natin ituloy ito, Revelation chapter 10, verse 3. Dito po sa mga awit, kabanatang 47, ang talata po ay 1 at 2. O ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos na tinig ng pagtatagumpay, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot, siya ay dakilang hari sa buong lupa. Malakpakan natin na malakas. Ating tagapagligtas. Hallelujah! Diba? Ipakpak ang kamay. Lahat ng mga bansa inutusan. Clap your hands, all ye people, lahat ng tao sa mundo. Ipakpak daw ang kamay. Hallelujah! Kaso yung ibang mga tao, kahit sa oras ito, maraming pumapalakpak, pero hindi sa Diyos. Nandun sa sabungan. Palakpakan. Sabi nga nung may Kristo rin daw sa sabungan. Palakpak sila doon. Kumusta? Nagbago ka ba? Lalong lumala ang ugali mo. Sa Diyos siya pumalakpak, magbabago ka at magmamala ka na buhay na walang hanggan. Utos. It is commanded. Di ba? Ano kalinaw? Ipakpak inyong kamay, ninyong lahat ng mga bayan, lahat ng bayan. America, Australia, Canada, Russia, Ukraine, you are commanded to clap your hands to the Lord. Nagkakagulo kayo, nagigira kayo, patayan kayo ng patayan, hindi kayo nagpupuri. Magpuri ka! Parang demonyo, tatakas sa'yo! Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon mga pagiling-giling, pag mayroon mga milyonaryo, mayroon mga artista, palakpakan ng mga tao. Bakit? Liligtas ka ba niyan? Pumalakpak ka sa mahal na Panginoon, pagpapalain ka. Utos eh. It is a command. Nanay Cristeta Soto, kayo ba yan? Ito si Nanay Cristeta Soto. Taas sa kamay. Ayan, palakpakan natin, mahal na Panginoon. One of the beneficiaries of the power of Jesus Christ through the preaching of the Word of God, ating malapastor. Nakarating dito, may saka, nakabrace na bakal, hindi na makatayo. Wala na pag-asa. Andiyan si Nanay Cristeta, andiyan sa harap ninyo. Tayo, Nanay Cristeta. Pagbautismo sa pangalan ni Jesus, biglang gumaling. Instantly, karakadaka, pinagaling. Jesus Christ, the greatest healer! Hallelujah!
Wala nang ibang totoong manggagamot si Jesus Christ. Kaya lumapit ka! Hallelujah! Biro mo, walang pag-asa. Hallelujah. Ganun kabait, ganun ka-powerful ang Diyos. Huwag kang aasa sa mga bagay dito sa mundo. Lahat ng bagay na nakikita dito mawawala. Dito ka, maglingkod ka. Lahat dito, ang ginawa mo, hindi mawawala. Magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Dito ka sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito mo ibuhos ang buhay mo. Hindi ka malulugi. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ang nais mawala ng buhay, alang-alang sa akin, lalong magkakaroon ng buhay. You're ready to suffer for the sake of the gospel of Jesus Christ. Hindi ka mawawalan, lalo ka pagpapalain ng Diyos. Hindi alam namang marami mga milyonaryo sa mundo. Ano sabi naman ng Panginoon? Warn them who are rich in this world that they should be willing to give and share their blessing para mayroon silang pundasyon sa buhay na wala hanggan. Sa Bible nakasulat. Palalahanan mamayayaman sa mundo na ito. Mag-share silang kanilang blessing sa gawain ng Diyos para magkaroon silang pundasyon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ano ba yan? Ipakpak yung kamay, yung lahat ng bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Tinig ng pagtatagumpay. Amen? Magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Hindi ka kasi talunan. If you are a believer of Jesus Christ, hindi ka talunan. Kaya sumigaw ka na malakas sa pagpupuri sa Diyos. Tinig ng tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Pag hindi ka makasigaw na pagpupuri, may problema. May problema ang lalamunan mo. Pero hindi yun ibig ko sabihin. Hindi yun, mababaw lang yun. Inom ka lang sa labat, tanggal yan. Hindi tinutukoy ko, ibig sabihin, may problema ang espiritu mo. May bara. May bara sa espiritu natin. Pwede tayo makasigaw. Hindi tayo, wala tayong gana magpuri sa mga Pinoon. May bara sa espiritu natin. Hallelujah! Hallelujah! Yung gripo yan, ikutin nyo, buksan po niyo yung gripo natin dyan. Kadalasan, walang tulo yan. Kasi ang daming gumagamit. Pero paggabi, malakas yung tubig dito. Minsan, naligo ako, pag ikot ko, nakasabon na ako, nakashampoo na, walang tulo. Panisigaw ko doon, wala nakarinig. Pinabuksan ko, yung pala, barado yung gripo. Maraming buhangin. So, ganun sa spiritual. Pag hindi tayo makasigaw, hindi lumadalo yung power ng Diyos sa buhay natin, may bara sa espiritu natin. Ano ang bara? Kasalanan. Yan ang bumabara. Kasalanan. Layuan mo kasalanan. Pagsisihan mo, talikuran mo, para dadaloy sa'yo ang espiritual na pagpapala ng Diyos. This power of the Spirit will flow to you. Isa sa mga bara. Minsan maraming hindi natin naintindihan sa masulatan. Maraming bara. Bakit ang dami kong problema? Minsan may lumalapit sa atin. Bakit ang dami kong problema? Bakit ganito? Isa lang kapatid, ibig sabihin yan, may bara. Amen? May pinapagawa ang Malapinon, ayaw mong sundin. Kaya may bara. Pero pag sundin mo, kahit masakit sa'yo, dadaloy sa'yo ang kapangyarihan
presensya ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ay, linaw, di ba? Magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Mayroon mga demonyo. Sa kalat ng mga demonyo, lalo sa uling panahon, nagkalat. Nagkalat ang mga virus-virusan. Sumigaw ka ng malakas sa praise the Lord. Yung nagkakalat yan, pati nagkakalat yan, mapuprusin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Lagi yan pinapangaral natin, mga pastor. Mga pastor, nangangaral sa Tondo, noong araw. Pagsubok pa ang church natin. Ngaral naman so, mga pastor, humahayo yan mag-isa eh. Bahaba na ng pastor, pinikutan siya ng mga siga sa Tondo. Alam mo yung mga Tondo, sa Tondo, di ba? Naku, nandun ang mga siga lahat. Pinaikutan mga pastor, may mga panaksak. Sigaw na pastor, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord! Wala nakagalaw ni isa ng mga siga. Hallelujah! Hallelujah is salvation! Hallelujah is power! Hallelujah is blessing! Sa Biblia, pag sinigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, galing sa puso mo, araw-araw malakas. Mga 100 times. Pagpapala, kapangyarihan, lahat sasama sa iyo. Susundan ka na maraming pagpapala. Kaya napakasarap magpuri sa Malapinoon. Sa Biblia, yung mga tanikala, natatanggal yan pag nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Verse 2, 47 verse 2, the book of Psalms. Tuloy natin yan. Sa verse 2, sabi niya, sapagkat ang Panginoong katastasan ay kakilakilabot. Sa English, a God is a terrible God. Kakilakilabot, makapangyarihan. Magpupuri ka lang, nandun na yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa Diyos nakakilakilabot, manginginig ang mga demonyo sa impyerno if you praise the Lord. Amen? Meron tayong kapatiran ng araw, mga binata pa kayo sa pastoral house, almost 40 years ago, 35 years ago, yan sa Villaronet, yan ang pastoral house natin ng araw. Hanggang ngayon, dyan pa din. Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Very memorable sa akin lugar na yan, kahit dyan tayo tumira ng how many years. Diyan kami tinuruan, hinubog ng Malapinoon, magitan natin, mga pastor, beloved Mama dear. Amen? Isang araw, nagpupuri kami, bigla may pumasok sa gate, umiiyak, babae. Patira natin. Mga pastor, ay linggo yun, minamahal, gawain. Siyempre, gawain natin, mga 10 o'clock ang start. Alas 8 pala, nagpupuri pa kami. May dumating, pumasok na kapatiran. Nagsisigaw, nag-iiyak. Mga pastor, yung kapatid ko, nagbabiyahe kami, nasa bus kami, biglang nawala. Kapatid na lalaki, binatilyo, nakakatabi niya sa upuan, biglang nawala. Kaya takot na takot siya, ano nangyari? Biglang nawala. Yung pala, kinuha ng mga demonyo. Tinawag kami ng mga pastor, mga workers, dito tayo, puri tayo. Nilihas yung kapatid natin, puri kami doon. Mamaya-maya, yung kapatid na binata, biglang lumitaw dyan, sa gitna. Palapakan natin. Hallelujah! God is a God of miracles. Hallelujah! Tinanong, mga pastor, tinanong, saan ka galing? Mga pastor, nandun ako sa impyerno, napakainit. Dinala ko ng mga demonyo nung kasakay kami sa bus. Bakit ka dinala? Kasi nag-i-FB ako palagi. Ay, wala pang FB noong araw. Lagi rin sa ng TV. Lagi ako malapas na nakatutok sa TV. Maghapon, magdamag. Bantay kayo. Yung mga nagbababad dyan sa FB, baka bigla kayong mawala.
Yun ang patutuo ng binatilyo. Bakit ka na kuha? Kristiyano ka na. Dapat protektado ka. Wala, pastor, patawarin ako na malapit. Kasi lagi ako nanonood. Wala na akong time sa pagpupuri. Lagi nanonood ng TV. Mga mata niyang hilita. Pinapanood daw niya. Nung araw, meron pa yan. Sige, magsisi. Ay, ano nangyari? Bakit ka na, mga pastor, yung nagpupuri kayo, narinig ko doon at narinig ng mga demonyo sa impyerno narinig. Anong sabi rin ni Satanas nandoon? Nagpupuri na si Evangelist Almeida sa mga kasama niya. Bitawan na natin itong batang ito. Hallelujah! Praise the Lord! Kinamahan, totoong Biblia, may kapangyarihan sa pagpupuri sa ating mga kapatid. Kalimutan ko ang pangalan ng binata, napakatagal na, 35 years ago. Ngayon ko lang naalala. Binitawan ng mga demonyo dahil nagpupuri ang man of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan o. Siya'y dakilang hari sa lupa. Kaya dapat tayo magpuri talaga, magsamba. Sa mga bahay ninyo, magpupuri kayo, minamahal. Hindi lamang dito, pati sa bahay mo, may bakante kang oras, magpuri ka. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Revelation chapter 10, verse 3. Balikan natin yon. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal, umaangal. Umuungal siguro. Umaangal. At pagkasigaw niya, ang 7 kulog ay umugong. Sinong tinutukoy niya? Kung basahin mo ang 1, 2, walang ibang tinutukoy ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Hindi natin binasa lahat para mabilis tayo. Sumigaw sa malakas na tinig, nagkaya ng leong umatungal. Ganyan ang ating mga Pinoy pag sumigaw. Kanina binasa natin, sumigaw siya malakas para pagmamalasakit sa naghihingalo ng mga tao sa mundo. Kasama tayo dyan. At tayo iniligtas. Because Jesus Christ cried and died on the cross. Amen? Ngayon, kung mabasahin mo natin talata, kaya sa'y sumisigaw din, minamahal. Ganon din. Mamaya, sa 6.3 ng Revelation, pakihanda, Apocalypse sa S3. Kasama yan, bakit siya sumigaw parang leon? Kasi mayroon mga salot na darating sa mundo at kailangan ng tao'y maligtas. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Revelation chapter 6, verse 3. Yan po yung isa sa mga salot na nangyayari ngayon in the end times. Sa huling panahon, maraming salot yan. Pero ito yung isa, 3. 7 salot yan, then ito yung pangatlo na nangyayari sa panahon natin. Kaya na read 6.3, the book of Revelation. Apokalipsis Kapitulo po 3, versikulo po ay 6, versikulo po ay 3. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. 6.5 pala, 6.5. Sa 5 po na Apokalipsis, at nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Amen. Tuloy, 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Isa-isahin natin para maintindihan natin mabuti. 6.5, masabi yan. At nang buksan niya ang ikatlong tatak. Ito din natin masyado expound kasi mahaba masyado yan.
Pero tinutukoy dyan, yung mga salot na darating sa huling panahon. At ang salot na yan, itong ikatlo, ay nangyayari sa kasalukuyan. At pwede pang lumala yan. Man of God lang, ating mga pastor nakakaalam kung ano ang kanyang sasabihin, kung pwede ba yan itigil, pwede ba magkaroon ng relief muna ang mga tao, magkaroon muna ng kapengahan. So, di natin alam. But, ang nakasulat sa Biblia, ito na sa huling panahon na mangyayari. Ikatlo, sabi diyan, ikatlong salot, at nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko ang ikatlong nilalang na nabuhay na sabi, halika at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim. At siya nakasakay, dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. 6. Pakibilis, dun sa 6, verse 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo. So, tagutom ang tinutukoy, famine. Isang denaryo, isang takal na trigo. Isang denaryo noong panahon na yan, ang isang denaryo yung pangsahod ng manggagawa sa isang araw. Isang denaryo, one denarius ay isang sahod ng isang manggagawa nung panahon na yan. Isang denaryo, isang takal na trigo. Sabihin, isang takal ang mabibili. Buong araw ka nagtrabaho, ang mabibili ang isang takal. Ibig sabihin, famine, kahirapan. Amen? At sa isang denaryo ay 3 takal na sibada at huwag mong ipapahamak ang langis at ang alak. So, yan po ang tinutukoy sa salot na mangyari, magkakaroon ng famine. Tagutom. Nakaroon na nga. Ang dami ng nahirapan sa mundo. Sabi nung nagtatis sa atin, araw-araw tumataas yung gasolina. Mga bayaran, sabi na, paano ko makaso-survive? Pero, ang sabi ng Biblia, at huwag mong ipapahamak ang langis at ang alak. Ano ang langis at alak? Huwag mo raw sasaktan. Sa Biblia kasi, pag ay sabihin ng langis at alak, ay simusimbolo sa Holy Spirit. Palakpakan natin, malapahin. Amen? Oil and wine are symbols of the Holy Spirit. Ano sabi? Huwag mong ipapahamak ang langis at alak. Ibig sabihin, huwag mong isama yung mga tao, may Holy Spirit, hindi sila kasama. Palakpakan natin, malapahin. Amen? Tama. Dahil maghihirap ang mundo, ang mga Kristiyano, lalo pang pagpapalain. Kung maghirap ka, isa lang dahilan yan, wala kang pananampalataya. Kaya, napakalinaw ng banal na kasulatan ni na mahal. Wala na tayong oras, ulisapin natin. Tuloy natin sa Wednesday. Marami pa tayong hindi nabasa na mahal na talata sa ating pinag-aralan. Halos kalahati pa lang talata. Time is over. Kaya, minamahal, ituloy natin sa Wednesday ating pinag-aralan. Pero, napakalaga, isa lang ang ibig sabihin, tinutukoy ng bansalatan. Believe the gospel of Jesus Christ. Ito lang ang pag-asa ng mundo. Yung mga kayamanan sa mundo, itatapon na yung pagdating ng araw, sa Biblia nakasulat. Itatapon ka lang mga ginto, their wealth. Itatapon na lang nila. Bakit? Wala nang pakinabang. Ang pinagpala kayo na may lilingkod sa malapit dahil may bagong langit at bagong lupa. Hallelujah! Kaya, ang kamatayan natin malapit noon is a great blessing to everyone. Kaya nga, hindi natin nakakalimutan ipagdiwang palagi ang kahirapan ng ating malapit noon. Na siya'y hinuli pinako dahil sa kanyang kahirapan na yan, pinalaya tayo, niligtas tayo, pinagaling tayo. Ang mga panalangin natin, kaya pakinggan lahat. Amen? Your prayers will be answered if you use the name of our Lord Jesus Christ. Walang problema nila kaya lutasin. Yung nga lang, hindi pwede wala kang gagawin. You have to give your heart
to sacrifice to the Lord. You pray, you praise the Lord. Kailangan tuloy-tuloy kang pagsamba mo. Tapat ka sa lahat ng bagay. Yan ang gagawin mo. Ililigtas ka. Ano man mangyari sa mundo na ito, you will be rescued, you will be saved, because you are one of the beneficiaries of the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Habang tayo maawit na mahal, habang inahandi ang ating Holy Supper, habang inanda, umawit pa na tayo. Sa mga baguhan, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Iyong salita pagligtas. Hallelujah. Habang inawit natin ang witi ito, hallelujah. Sa bawat araw ng aking buhay, aking nararamdaman.
Thank you. Bago tayo dumako sa Holy Supper, nandito na yung mga baguhan natin, mga newcomers. Tanggapin niyo muna ang mahal na Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas. Gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno? Gusto maligtas sa kapahamakan sa mundo? Many are dying in the world today. Iba nagigira, iba naman biktima ng mga virus. Kita mo, kahit nakita mo sa social media, iba't ibang mga bansa, kita mga tao naglalakad, bigla na tutumba, nangingisay. Kawawa. Pero pag naniwala ka sa Ebanghelyo, hindi ka kasama dyan. Ligtas ka. You will be protected by the blood of Jesus Christ. Gusto maligtas sa mga nangyayari sa mundo ngayon, isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita, ang Diyos sa langit at katawang tao, ang ating mahal na Panginoon Jesus, namatay sa krus, nilibing at muli nabuhay para sa iyo. Yan ang Ebanghelyo. Kailangan maniwala ka dyan. Pag naniwala ka dyan at ganapin mo ang reglamento, maliligtas ka. Hallelujah. Yan ang una. Maniwala. Ikalawa, kailangan pagsisisi. Ang pagsisisi, paghiwalay sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay makasalanan. Tatalikuran mo na lahat ng mga bagay sa mundo. Kasalanan, kalayawan, nandito lahat sa mundo. Lalayuan mo yan. Iwasan mo yan. Dahil ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa magitan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Huwag mong ibigin yung kaligayahan ng pansamantala, pero ang bayad, kapamakan. Di bali magtiis ka kaunti, basta pupunta ka sa piling ng Diyos sa buhay. Yan ang ikalawa, pagsisisi. Kailangan talikuran mo ang kasalanan. Katatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nandiyan po ang tubig natin. Mamaya, babautismo kayo. Pag-ahon nyo, kung may problema kayo, may sakit kayo, gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dapat tanggapin mo ba ang Espiritu? Taas mong kamay, mga baguhan. Tundin po niyo ang isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Sundin po ninyo, minamahal. Nakasalalay dito ang kaligtasan mo. Kaligtasan ng mga loved ones mo, mga kaibigan mo. Nakasalalay dyan sa pagtanggap mo. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Ngunit mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay naging tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, ay yung dugo na banal na buhos sa krus para sa akin. Ikaw ay nilibing at nabuhay maguli para sa akin. Malapit ni Jesus, patawarin niyo pa ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y silang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Malapit ni Jesus, iligtas mo pa ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Upo dakilang Ama sa langit, sa unang dalangin, aming ginagalang mga pastor, matumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po yung mga kasalanan. Isulat niyo kayo mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makabalik muna kayo sa mga upuan, mga baguhan. Dadako muna tayo sa ating Holy Supper. Habang inahanda natin ang Holy Supper, minamahal, hawakan na po natin yung ating mga tinapay. Yan po ay simbolo ng katawan ng ating malapit ni Jesus na nabuho sa krus o nadurog o nawasak na katawan. Yung tinapay, simbolo ng katawan ng malapit ni Jesus na naghirap para lamang tayo maligtas. At yung katas ng ubas o grapes, nagsimbolo yan ng dugo ng ating malapit ni Jesus na nabuho sa krus para luminis tayo.
sa ating kasalanan. Dahil tayo'y marumi lahat. Pero nung tayo'y naniwala sa Ebanghelyo, ang dugo ng mga Panginoon naglinis sa atin. Amen? Kaya, napakalaga ang pag-alaala ng Holy Supper. Bakit ginagawa natin ito? Kailangan natin, every end of the month, kailangan natin kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas. Anong ibig sabihin niyan? Dapat maalala natin. Inire-remind sa atin para maalala natin yung ginawa ng mahal na Panginoon Jesus para sa atin. Amen? Anong ginawa niya? Naghirap siya, nilatigo, namatay ang kanyang katawan, ang kanyang dugo na buhos. Maalala mo na kaya ginawa niya yan para sa iyo. Para iligtas ka, para gumaling ka, para pagpalain ka, para lahat ng pangako niya mapunta sa iyo. You have to remember once again. Kasi may maraming Kristiyano, may mga kalungkutan sa buhay, may mga problema sila, ang tagal-tagal hindi nalulutas. Why? You forget. Nakakalimutan nila marahil ang ginawa naman ng Panginoon. Na kasi namatay, lahat ng kahirapan, dinala niya. Lahat ang sumpa natin, dinala niya. Para ikaw ay lumaya sa sumpa. Kaya ito ang paalala. Kaya hindi ka na sa sumpa. Wala ka na sa sumpa. Nandito ka na, pinagpapala ka. Yan ang gusto ng ating mahal. Kaya masakit man ang dinanas sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sinabi niya, Ama ko, kumari, huwag mo ipadanas sa akin ang sarong ito, ang sarong ng kahirapan. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masusunod, ngunit ang iyong kalooban. Bilang tao, ayaw naman na Pinoon gawin ang kahirapan na yan, yung siya ilalatiguhin, siya ikukuronahan ng tinig, siya ipapatayin sa krus. Ayaw niya bilang tao, kasi napasakit. Pero sabi niya, hindi ang aking kalooban, ang kalooban ng aking Ama. Kahit masakit sa kanya, ginawa niya. Bakit? Yun ang kalooban ng Ama. Para ang mga tao na katulad natin na walang pag-asa, magkaroon ng bagong pag-asa, magkaroon ng buhay, kagalingan, pagpapala, palas buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya anong sabi dyan? First Corinthians chapter 11. Hawakan natin yung tinapay sa simbolo ng katawan ng ating mahal na Jesus. The body that was broken for us. 24. And we had given thanks, he broke it and said, take it. This is my body which is broken for you. This is the remembrance of me. Bago natin kainin ng tinapay na yan, simbolo ng katawan na ating mahal na nawasak ng para sa dahil sa atin. Bago natin inumin yung katas ng ubas, simbolo ng dugo, tayo man ay magsisi sa ating mga pag-alinlangan sa kanyang mga pangako. Magsisi tayo, manampalataya tayo. Kaya natin ginagawa ito para maalala natin yung kanyang ginawa. Dahil sa kanyang ginawa, lahat ng bagay kaya gawin ng Diyos sa iyo. Tawarin mo kami, mahal na Panginoon. Bago kami dumako sa take ng tinapay at katas ng ubas, ng simbolo ng iyong katawan at dugo, patawarin mo kami. Minsan kami nag-alinlangan sa iyo. Minsan kami hindi nagsisikap maglingkod. Hindi namin pinipilit na sumunod sa iyong kalooban. Forgive us sa aming mga kasalanan na gawa. Sa isip, salita, sa gawa. Minsan namin, kahinaan namin ang pinagbibigyan. Patawarin mo kami. So, nagdali mga pastor. Linisin mo kami lahat sa mga itang banal na dugo. Lumago sa krus ng Kalbaryo. Forgive our sins, Lord. We pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. For as often as eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Kung natin daw natin kinakain ng tinapay at inuman ng katas ng ubas, ating pinapakita ang kamatayan
ng malapit at hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa kanyang pagbabalik, hindi ka pababayaan dahil sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Hawakan natin ang tinapay, minamahal. Habang ating mga wet, erede yung tinapay ng buhay, awitin natin mo yan. Ang tinapay na yan, this bread is a symbol of the body that was broken. Hallelujah. 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 Sabi niya malapit, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin. Pagkatapos nito kanyang kinuha ang saro at pagkatapos niyang uminom, sinabi niya, ang sarong ito ng bagong tipan ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Pag-ibig ng ating Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Upang kayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin. Ang bagong tipan sa akin. Yan ang tugong tubis. Upang kayo'y luminis. Yes, hallelujah. My Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, my Jesus. ating Bring it the word of my Jesus. Jesus, hallelujah. Shine Jesus. na magday upang tayo'y natubos. Ang katawang pinayubay at ang dukong tumis para sa ating kaligtasan. God bless you, naman. Dumako tayo sa ating panalangin sa mga may sakit habang tinatawa ko si beloved preacher, Brother Albert. Mahal, so malinaw yung ating binasa sa Biblia. Dahil sa kamatayan ng mga Pinoon, bakit natin ginagawa ito? Inalala natin, dahil sa kanyang kamatayan, lahat ng problema kaya lutasan. Kaya, anong klase ng problema? Huwag ka mag-alala. Magsumikap ka, maglingkod. Kaya niya gawin lahat. Ganon ay ibig sabihin ng Holy Supper. Lahat ng mga sumpa, inako niya sa cross. Kaya, magsumikap tayo sa paglilingkod, kaya ka pagpalain sa lahat ng bagay. Plus, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Habang nalangin tayo, beloved preacher, Brother Albert, sa ating mga pangailangan. Praise the Lord. God bless you po sa ating po, beloved ording preacher, mga binamahal. Tayo po'y manalangin, mga binamahal. Ang sabi ng propeta ng Diyos, mga binamahal, ating ipatong ang ating mga kamay, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating ulo. At kung may mga problema, itaas ang kamay upang yan po'y alisin ang ating pinakamamalapay bago sa lahat tayo po'y magsisi. Opo, dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa banal at dakilang mong pangalan na may pinakamamalapang Panginoon. Lubos mo kami nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin na pakinggan, malapang Panginoon, na tumimo sa aming puso isipan. Narito po kami humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami kabagan, malapay sa lahat mga pagkukulang pagkakamali. Amin dinadalangin sa lahat ang aming minamahal, ginagala, malapastor, Wildis Radalbed, ang patuloy pong kalusugan, kalakasan, mabang buhay, hanggang sa muling pagbabalik, mga piling namin siya upang marami pang taong mga ligtas sa mundong ito, malapang Panginoon. Maging sa lahat mga beloved children and the Ulan Meda family, pagpalain mo sila sa lahat mga manggagawa. Maging sa mga manggagawa na katalaga sa amin sa lugar na ito, patuloy sila bigyan kalusugan, kalakasan. Lahat ng mga kapatid na kapag sumika, pagpalain mo po. Lutas yung mga problema, paglamang karamdaman. Kaya sa unat panalangin namin minamahal, ginagala mga pastor, Wildis Radalmeda, kami nagkakaya sa aming sinasaway. Lahat ng mga demonyo, mga problema, kahirapan, karamdaman, mga panlulupaypay sa paglilingkod. Kasout! In the name of Jesus, demons curable, all sicknesses and diseases, infirmities, kasout, from the besom. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumalon po ng 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah! Praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Binibigay ko po muli mo at pagkakataon po sa ating beloved ording preacher po. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Albert. Aribalo, purihan natin mga Pinoon. So, minamahal, yung mga baguhan, huwag po kayong uuwi na hindi kayo bababautismo. Mahalaga yan. Hindi po kayo sasali sa isang panibagong reliyon. Hindi po yan. Ang pagbautismo ay pagsunod lamang, pagtupad sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kaya, para makumpleto ang kaligtasan ninyo, makumpleto ang iyong protection galing sa mahal na Panginoon, magpabaptize kayo bago kayo umuwi. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya mahal, sa ating mga announcement, mayroon tayong special offering at bago yan, na mahal, ang ating krusada, nagpaalam na po kami sa beloved children, siguro kung hindi katapusan ng June o first week ng July, so naman, mga gusto mag-fasting na, open po dito, gusto nyo mag-fasting para sa ating crusade, gusto makiisa. So,
Kung hindi katapusan ng June o first week ng July, na mahal. Bahalang malapit mag-provide sa kailangan natin. Amen? Of course, pag krusada, malaking gastusan yan. Wala naman tayo hawak. Pero sabi ng Biblia, ang nabuhay sa panampalataya ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, mahal na Panginoon, alam ko ang Diyos may gagamitin para sa kanyang gawain. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang gawain. Kasi maraming tao nang kailangan ng kagalingan, kaligtasan, maraming tao. Mahal na Panginoon mga tao. Mahal niya. Ayaw niya mga tao mapapahamak ng walang kabuluhan lamang. Kailangan makarinig sila ng gospel para maligtas sila. At tayo ang gagamitin sa unang dalangin nating mga pastor. Amen? Para maabot ang mga tao ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. That is one of the reasons why you are called. Kaya isa sa mga dahilan bakit ay tinawag ng Diyos para maging kaisa sa pagliligtas ng maraming tao. Amen ba? Inamahal? Kaya huwag natin kalimutan yan. Pwede naman na Pinoon. At bago tayo mga announcement, tayo sa ating special offering, magkalupo tayo. Mayroon po tayong yero na bagong deliver dyan. Alam ko magkano halaga niyan, mga worth 15,000. Kasi yung pinagawa natin, yung yero natin, hindi naman natin nagawa lahat kasi sobrang napakalaki ng halaga. Pero mo ang daming yero yan. Ilang daan libo ang kailangan mo na pera. Pero, salamat sa mga Pinoon, marami po lang natin nabili. Meron pang naiwan dyan na tumutulo. Kaya, meron tayong pinadeliver dyan na mahal. Salamat sa mga Pinoon, meron tayong kapatiran na may tindahan, pinadeliver kahit wala pang bayad. Muli naman ang Panginoon. Amen? Kaya, bukas na bukas, yung mga iba dyan na tumutulo ay papalitan po natin para yung kisame po natin hindi masira. Nung araw nag-anasto tayo, marami mong tumalima, marami na po tayo nabili. Pero hindi lahat. Kasi napakadami niya, minamahal. Pero marami na tayo nabili. May kailan na lang na naiwan. Amen? Siguro hindi naabot ng mga 30 pieces yung yero na kailangan natin, mga long span, minamahal. So may pinideliver kahapon, worth siguro mga 15,000, malaking bagay na rin yon. Pero yung iba, hindi pa. Kaya po rin naman na kaya meron tayong special offering. Then sa mga gusto mag-pledge para sa ating krusada, kahit wala yung kayong hawak, sumulat kayo, ibigay nyo sa amin. At ipapanalangin namin yan sa unang dalangin mga pastor, anong kahilingan ninyo, ibibigay sa inyo ng Diyos yan para sa gawain. Amen? Kung gusto nyo mag-pledge para sa crusade, ngayon na po, pwede na kayo mag-start ngayon. Purihin natin mga Pinoon. Pero mag-pledge tayo, special offering natin para sa yero muna. Kung gusto special offering, mag-pledge para sa crusade, pwede po kayo magbigay ng sulat. Purihin natin mga Pinoon. Para mailihas po dito palagi, through the first prayer na ating ginagalang mga pastor. Purihin natin mga Pinoon. Special offering natin, na mahal, beloved Brother Herman, Villar, tawagan natin. Sa panalangin naman. Nandiyan po yung ating mga offering cloth. Hallelujah. Mayroon kayo extra blessing. The more you give, the more you will receive. Hallelujah. Again, preach po sa ating beloved Lord and Preacher. Hallelujah. At tayo po yung magkaisang manalangin sa ating special offering. Hallelujah, praise the Lord. Dakilan namin Ama, Diyos ng pering sa lahat, mahal na Pinoon. Sa makaperang pangalan ni Susun at pagluho na aming minamahal at ginagalang pastor, mahal na Pinoon, narito po kami sa pagbibigay ng special offering. Mahal na Pinoon, hallelujah, sa magkakaloob, mahal na Pinoon. Ibalik niyo pong makalibong beses, mahal na pagpalain niyo po sila, mahal na Pinoon. At sa walang may pagkaloob dahil sa kawalan, mahal na Panginoon, kayo po magbigay ng pagkakitaan o pasusunod na pagbibigay ng special offering. Sila naman po ay makapagbigay, mahal na Pinoon, hallelujah. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Pinoon. Ito po ang samot panalangin sa matamis at makaring pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking Ama, nais kong mag-alay sa'yo mula sa aking puso.
God bless you, minamahal. God bless you so much. Pagparahin ka lulubusan, ating malapit Jesus. At salamat sa mga Pinoon. Meron po tayong bagong kamera. Kita niyo ba yung bagong kamera natin dyan? At tagal na po tayo nanalangin, magkaroon tayo ng medyo high-tech na kamera, minamahal. 100,000 ang isa niyan, minamahal. Pero wala tayong hawak, pero nagkaroon tayo. Malapagan natin, malapay na. Amen? God bless you, beloved Brother Louie Lee. Brother Louie, saan ka? Nandyan? Wala. Beloved Brother Louie Lee, Sir Susan, ginamit ng mga Pinoon, dinonate yung 2 kamera. Puri natin, malapay. So, nang dalangin mga pastor, ilang taon na kami nalangin, Lord, yung kamera namin talagang, minsan yung malabo na yung, pag umawit mga choir member, malabo yung lumalabas eh. Gusto naman natin yung talagang malinaw at medyo gumaganda tingnan yung mga kinukunan, di ba? Nandiyan na po, natupad ang ating mga panalangin, binigay ng mga Pinoy. 2 kamera, more than 100,000 isa niyan. Malapakan natin, malapakan Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. God bless you, beloved Lee family. God bless you so much. Ang Diyos na magpala sa inyo ng lubusan. Marami tayong kailangan pa dito para sa gawain, pero ang mga Pinoon, unti-unti pinoprovide. Amen? Kaya, salamat sa mga Pinoon Jesus na makabuti niya sa atin. Purihin natin mga Pinoon. Mga webcast viewers natin na malapit kayo dito sa mga Bible study, pwede kayo pumunta. Ito in-announce natin dyan. Naka-flash dyan sa inyong mga gadget. Nandiyan po, every Thursday, mayroon po tayong Bible study dyan sa Bukawe, Bulacan. Nandiyan, sila Mami Fe, San Pedro. Malapit Mami Fe, San Pedro compound. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. near Bukawe Public Market. Malapit sa public market ng Bukawe. Andiyan po. Sa Bukawi, Bulacan. Pwede po kayo tumawag dito sa atin, mag-text kung maliligaw kayo. Then, meron po tayong every Monday, tuwing Lunes, meron tayong Bible study sa Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan. Kinabilabid, Brother Tony Lingat, Residence. Tuwing Lunes yan, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Kung malapit kayo dyan, pwede po kayo dumalo dyan. Yun na mahal. Then, mayroon din tayo Bible study sa Candaba, Barangay Barangka, Candaba, Pampanga. Beloved Brother Ramon Reyes Residence. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Mga webcast viewers natin na malapit dyan, minamahal, pumunta po kayo dyan, minamahal. Maging busy tayo sa gawain dahil ang mundo po halos wala ng pag-asa. Kung mayroon man kaunting relief na darating, kaunting kaginawaan, kung darating man yan, maikli lamang po yan, nasa Biblia nakasulat. Maikli na panahon lamang yan. At sabi ng Biblia, when they say peace and safety, then sudden destruction. Maring mayroon kaginawaan na darating, pero mabilis lang po yan. Ang kasunod yan, sudden destruction. Biglang pagkawasak. Hindi natin pinapanalangin na mangyari yan, pero nakasulat sa Biblia. Kaya dapat handa tayo. Mangyari o hindi, dahil nakahanda tayo. Dapat handa tayo dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos, ano man ang nakasulat dyan, magaganap at magaganap. Amen? Kaya pinagpala tayo, ano man mangyari, hindi tayo pababayaan. Ligtas tayo. Puri natin malapay noon. Hallelujah. Yan mga tuloy-tuloy ating gawain every Wednesday. Dito po tayo ating midweek service. Alauna hanggang alas 5 ng hapon, tuwing Merkules, dito tayo. Then, overnight prayer natin Friday, alas 10 ng gabi, hanggang alas 3 ng umaga. Then, tuwing Linggo, dito tayo, alas 9 hanggang alas 3. Minsan, lumalampas tayo. Pwede natin naman. So, minamahal, God bless you. Pagpalayan ka natin, tayo dumako na sa ating pansamantalang pag-iwalay. Beloved Brother Rolando Magaling. Tumayo po na po tayo na mahal sa ating closing prayer. Amen. Praise God. God bless po, beloved audience preacher. Mga minamahal, tayo magkasama na lang para sa ating pagtatapos.
O Diyos ang mga banal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin paluhod ng aming beloved Honorable Pastor Will De Estrada, minsan ng pamahal Panginoon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na ipinagkaloob mo po sa aming banal na gawain. Maraming salamat po sa paglangis mo po mula po sa unang bahagi hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa pagkilos ng iyong matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat din po sa aming Holy Supper. At higit sa lahat, maraming salamat po, mga Panginoon, sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong hapong ito. At minsan pa, mga Panginoon, kung paano mo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin na pag-iingatan mo po ang bawat isa hanggang kami makauwi ng ligtas at maluwalhati. Ito po ang samot na namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. God bless you, minamahal. We love you so much. There is Jesus loves you more.